Parang palakpak po pang mayor yan eh. Yung para sa Panginoon. Ba't ko nasabing pang mayor? Kasi minsan napipilitan na lang pumalakpak, di ba? Pero kay Lord, hindi tayo napipilitan pumalakpak. We love to clap our hands for the Lord kasi grabe naman talaga si Lord, di ba? Pwede bang one more time? Palakpakan natin si God. Give Him the best worship, clap, offering. Sabi ko nga po lagi yung mga tunay na naranasan ng pagliligtas sa Kanya ng Panginoon, yung tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, yung talagang na-encounter niya si God, nakilala niya si God, hindi mo na pinipilit mo malakpak yan. Hindi mo na pinipilit magtaas ng kamay yan. Nagkukusa yan kasi out of gratitude, gagawin mo yun eh. Amen po ba? Now, this morning, humanda po kayo kasi may gagawin si Lord sa ating lahat. I want you to have open heart. And I pray that the Lord will give us spiritual eyes na makita natin yung katotohanan ng nais ilapag ng Panginoon. Now, nandito tayo lahat dahil sa isang dahilan, tayo ay niligtas ng Panginoon. Tama po ba? May punto sa buhay natin na masasabi natin, na-encounter ko si God. At yung buhay ko ngayon ay ibang-iba kaysa sa buhay ko dati. Sinong kayang magpatotoo dyan? Now, hahamunin ko sino rito, ang hanggang ngayon hindi ka makapaniwalang bago ka na, binago ka ng Panginoon. Yung ang hirap-hirap, parang imposible yatang mabago ako. Yung ikaw dati yung nang-aasar ng mga Kristiyanong may dalang Bible, ikaw dati yung nang-aasar na kumakanta ng Alive, Alive Forevermore. Praise the Lord, hallelujah. Inaasar mo lagi, pero ngayon, isa ka na doon. Sino sa inyo yung ganyan? Alam mong binago ka ng Panginoon at patuloy pang binabago ng Panginoon. Taas ang kamay, hallelujah! Woo! Ay, nako. Now, we are all here because merong isang Diyos na nagmahal sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At nung tayo ay nanampalataya, tayo ay nagkaroon ng pag-asa at ng kaligtasan at nagbago ang buhay natin. Alive. O sige, ibahin na natin. Pag kumakanta ka ng mga Christian song, basta nababanggit si Jesus, ito naman si Jesus. Yung alive kasi, mga 30 years ago. Alive forevermore. Ngayon, iba na, di ba? Yeah, alive. Pero please don't make fun of that song. Nire-review ko ang worship team dyan kapag nagjo-joke about old songs. You know why? Kasi ang kinakantahan natin si God. Yeah. Iba lang yung genre, di ba? Medyo iba yung beat, di ba? But we are so delighted when we hear and sing those songs because tungkol yun sa kaligtasan, tungkol yun sa kapangyarihan, tungkol yun sa katotohanan ng ating Panginoon. Amen ba? Kaligtasang tinanggap natin, kaya every time talaga namang maiiyak ka na lang kapag naririnig mo ang kabutihan ng Diyos. Before I preach, I want this song to preach to us. It's called Mercy. Ang kantahin ng worship team. And kapag kinanta to, kung nakaka-relate ka sa song na to, it's up to you kung tatayo ka at maninindigan ka sa sinasabi ng song na ito. Are you here? Let's do this. Let's worship the Lord. Upo lang kayo. Pero kung naniniwala ka na, nakaka-relate ka sa song na ito, you can stand up and sing with us. Stop waiting ito. Unliving proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you'd believe me now. He turned my whole life upside down. He took the old and He made
what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story how I overcome. Testify. It is goodness and mercy. Testify. And the power of His blood. And I'm so glad that my freedom Come on. wasn't based on what I've done. It's goodness and mercy and the power of the blood. Hallelujah. Oh. I thought I deserved. Now listen to this. Thought I deserved Grabe yan. to be 6 feet beneath the earth. Mamamatay na dapat tayo. For all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret. Oh, I would still be lost. Pero buti na lang. But for the mercy. But for the mercy of God. Now you say. Now I'm alive to tell the story how I overcome. His goodness and mercy and the power of the blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's goodness and mercy by the power of the blood. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Say, was the grave meant for me? Well, my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy. Yes, say it again. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me? Where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I overcome. Come on, sing that if you believe and if you have experienced the goodness of God. Hallelujah. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. His goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive. Tell the story Say it. how I've overcome. It's His goodness and mercy Hey. and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. His goodness and mercy and the power of For the last time. And I'm alive to tell the story yes, say it. how I've overcome. His goodness and mercy. It's His goodness and His mercy. in the power of The power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of His blood.
ay na-redeem, niligtas, niyakap ng Panginoon. Palakpakan mo siya. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus, for your blood that redeemed us, that washed away all our sins. And we are here to tell the story, how good you are, how true you are. We give you praise. We give you glory, Lord. Have your way today as we hear your word, God. Continue to speak to us, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Upo tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, worship team. Palapan natin ang Panginoon sa buhay ng ating worship team. Naramdaman nyo ba yun? Grabe, no? Grabe. Yung mga pastors natin, wala naman pong perfect. Lahat tayo ay tumatayo lang because of the grace of God. Wala pong pwedeng magmayabang dito na, kaya naman ako nandito Kailangan pa bang sabihin yun? Diba? Walang ganun Parang, dahil magaling ako walang ganun In fact, lahat tayo ay patuloy pang binabago ng Panginoon. Now, this is not a Harvest Sunday or Mission Sunday, but I was supposed to preach this last Sunday. But, nag-give way tayo dahil si Bishop may very important word si Lord for everyone na kailangang marinig natin. But I already preached this in the afternoon service, so kailangan marinig din ng 10 a.m. service. Are you ready? The title of this message is Light in the Darkness. Kung ikaw ay Kristiyano, tinanggap mo si Lord bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay nagiging liwanag ng mundo. Amen? Dati tayong nasa kadiliman at nung nakilala natin si Jesus, ang liwanag, tayo ay naliwanagan at naging liwanag din tayo. We are also called reflector of the glory of God. Nagre-reflect sa atin yung glory. Kaya ang nakikita sa atin, yung glory of God. Si God ang nakikita sa atin. Kaya, nasubukan niyo na ba to? Yung taong nagte-testify about his life, yung sobrang sama ng kanyang pinagdaanan o yung dating buhay, pag sinabi niya, parang hindi ka naniniwala kasi parang wala namang bakas. Nakita yung gano'n? Parang, totoo ba? Parang wala naman sa itsura, di ba? Kasi bakit? Ganon mag-transform ang Panginoon Hallelujah, tama? Parang totoo ba? Dapat, parang ang layo-layo, talagang malayo. Ang mundo, tsaka sa anak ng Diyos, malayo talaga. Kaya hindi pwedeng, hindi halata kung ikaw anak ng Diyos o hindi pa. Naintindihan natin? Hindi pwede yun. Kailangan halatang halata yun. Matthew 5:14-16. Sabi rito, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Dito tayo magbe-base at dyan tatakbo lahat yan. But let me give you the second verse. Ephesians 5, verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Tumayo sa inyo yung iba. At halos lahat tumayo. At kinakanta mo, now I'm alive to tell the story. Yun. You were once darkness, but now, buhay ka at nagpapatotoo ka. Dahil nagiging liwanag ka na sa iba. Dati kang naliwanagan, ngayon ikaw naman ang liwanag. Nakikita nila ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya saan ka man magpunta, pinagpapala ni Lord yung lugar na yon. Bakit? Nagkakaroon ng liwanag Pag pumunta ka sa dilim, hindi ka dumidilim. Pag pumunta ka sa isang lugar na madilim, yung madilim na pinunta mo, dahil liwanag ka, nagliliwanag. Sa trabaho mo, nagliliwanag. Sa school, nagliliwanag. Sa bahay, hindi lang nanay ang liwanag ng tahanan, ang ilaw ng tahanan. Nagliliwanag tayo sa isa't isa. Nagliliwanag. Nasaan ka man, ikaw nagliliwanag. Hindi lang si April at si Daryl ang liwanag dito. Tama ba? Ang apelido nga pala na April at ni Daryl, liwanag. So,
lamang sila. Sa pangalan pa lang. Now, na-born again po ako nung ako ay bata pa, 7 years old. Alam na po natin yan, maraming siguro sa mga bago dito, marinig nyo ng onte. Na-invite po ako sa DVBS. Alam niyo po yung DVBS, tuwing summer, mayroong tinatawag na Daily Vacation Bible School. At yung mga maliliit na bata, ako po hanggang ngayon, hindi naman ako lumaki, maliit pa rin ako. Maliliit, ini-invite po yan. May 1-week program na pupunta po yan sa church at mayroong kainan, mayroong drawing, may kantahan, and I love those things, di ba? So, and then the pastor shared the gospel, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Nung una ko marinig yun, believe it or not, when I was young, 7 years old, na-capture yung heart ko, tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior. 7 years old. Now, I'm 45 years old now. Ilang dekada na po akong Kristiyano. Now, hindi po perfect ang walk ko as a Christian. Na backslide din po ako. Ibig sabihin, once in my life, or even twice or thrice, ako po ay nag-lean towards darkness at nagpakasama po talaga ako. Sinadya ko magbisyo, sinadya kong wag na lang umatin ng simbahan, sinadya kong, you know what I mean? Because of galit sa puso ko. At yung galit, pag yan pinanahan mo sa puso mo, ilalayo ka niyan sa Diyos. Kaya dapat, ngayong araw na ito, ididil natin kung meron man kayong mga galit sa puso nyo, ididil natin kasi ilalayo ka niyan sa Diyos. Ayaw ng Diyos na nasa puso mo yan. Gusto ng Diyos na maging malaya ka diyan. Kasi ang mga anak ng Diyos, ang pinananahanan ng Panginoon ay nagkakaroon ng pag-ibig sa puso. Dahil ang nananahan sa atin ay ang banal na Espiritu. At ang bunga ng banal na Espiritu ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi natin mababago ang sarili nating malibang ikaw ay pananahanan ng banal na Espiritu, doon ka lang magkakaroon ng kapangyarihan na kaya mo palang kumawala sa tanikala dahil ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero kung wala ang banal na Espiritu, naku, kahit anong pagpumimiglas mo, kakapit lang yan ang kakapit sa iyo, kahit saan kung pumunta, nandiyan ka pa rin nakakulong. Kaya ngayong araw na ito, nais kang palayain ng Panginoon para maawit mo yung, now I'm alive to tell the story. Makakanta mo rin yun. Hallelujah. Ang sarap bang kumanta ng ganon? Nung kumakanta ka kanina, di ba feel na feel mo? Kasi talaga naman eh. Alam mo, may Tagalog version yan. O Diyos, ika'y pupurihin at sasambahin. Ang walang hanggang kabutihay laging sasambitin. Hindi mahihiyang ipahayag ang pag-ibig mo. Dahil dakila ka sa buhay ko. Grabe po yan. Ang kanta pong yan ay sinulat ng isang napakagwapong lalaki. Anak po ng Panginoon. 1998, I wrote that song. Dahil po sa kabutihan ng Panginoon, alam niyo po, yung sinulat ko yung kantang yan, hindi po ako nahirapang isulat kasi kinanta ko lang po yun ang gagaling dito sa puso ko. Nagpapasalamat lang po ako sa ginawa ng Panginoon. Hindi po kailangan pag-isipan. Kung ano pa yung ginawa ng Diyos, yun ang sinulat ko. Kaya po, hindi ako mahihiyang ipahayag ang pag-ibig, ang kabutihan, ang mensahe, ang gospel, ang katotohanan ng pag-ibig ng Panginoon. Saan mang dako ilagay ng Panginoon. Nais kong pagliwanagin ako ng Panginoon. Nagamitin niya ako upang liwanagan ang madilim na mundong ito. Gusto mo rin ba yun? Sino gusto nun? Na maging liwanag ka wherever you are. Hallelujah. Now, na-backslide po ako, no? Pero binalik po ako ng Panginoon. Binalik niya ako sa kanyang piling. Kaya po nandirito ako ngayon. I'm alive! Di ba? Kasi mundi ka na rin po ako mamatay eh. Ilang beses na rin po ako nagsubok magpatiwakal. O mag-suicide. Marami sa inyo dito tumatango, pero I believe marami-rami dito ang nag-try na rin magbalak, magpakamatay. Anong klase yung pagpapakamatay ninyo? Alam nyo ako, ang klase ng pagpapakamatay ko, sasaksakin ko sana yung sarili ko sa puso. Kasi may kanta na yun, saksak, puso, tulo, ang dugo. Huwag nyo kakantahin yun, lakas ng dating sa buhay nun. Sabay nyo yung mga anak nyo sa paglalaro ng ganun, ha?
Pero buti na lang ang Panginoon mabait. Kaya yung pag nakakaramdam ka ng sakit, blessing yan. Sabi mo sa katabi mo, blessing yan. Kasi nung magpapakamatay na ako, sinatry kong tusok yung dibdib ko. Ang sakit, wag na lang. May ang tubig, nauuhaw ako. Naintindihan nyo? Now, pero God saved me from that. One time, ikwento ko sa inyo, itong thank you. Alright. One time kwento sa inyo, para maintindihan nyo paano ito. Gagawa ko ng kasalanan. Sisisi na naman ako. Gagawa ko ng kasalanan. Magsisisi na naman ako. Sino nakaka-relate? Huwag na kayong magtaas ng kamay. Di ba? Tapos ang tingin ko sa Panginoon, masyado na akong unfair kay God. Na inaabuso ko na ang grace ni God. Sabi ko, Lord, dahil makulit ako, patayin mo na lang ako. Ayoko na lang magpakamatay. Kayo na lang pumatay sa akin. Gets niyo? Have you prayed that prayer? Huwag niyo nang sagutin. Have you prayed that prayer? At kaya kong patungtuhanan na si Lord napaka-merciful at gracious. Nag-yosi ako noon Never kong na-experience yung mag-yosi. Kaya sa galit. Galit ko sa church, galit ko sa pastors. Ang dami kong hurts noon Kasi ang issue ko, pag ako nagpapaalam, hindi ako pinapayagan. Pero pag yung mga ka-teammates ko nagpapaalam, pinapayagan ako. Kunyari, may gagawin ba? Sa ganun. At dami pang mga bagay. At naiipon yun sa puso ko. And I'm very committed sa church. Para na nga akong full-time nun wala naman akong title na full-time. Hindi naman ako tumatanggap ng any allowance. But I'm always in the church. But yung church ang nag-cause ng hurt sa akin. So because of that, ayoko na lang. So nag-rebelde ako, sinadya ako mag-rebelde. Yung mga ini-evangelize ko, yung mga iniilawan ko, na mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, yung mga kababata ko, ini-evangelize ko dati, I'm very passionate ako sa pag-share. Tara, attend kayo ng youth service. Tara, kayo, prayer meeting. Attend kayo service, ganyan. Sinesharean ko sila. I'm very bold ako. Pero dumating yung araw na pinuntahan ko sila, inaaya ko sila mag-inuman ng alak, ng gin. Never ko naman na-experience yun. Pagdating ko, sekot, tara, inuman tayo. Ano sabi nila? Hala, ano nangyari sa'yo? Alam mo, naging concern sila sa akin Uy, tara, pag-usapan natin nga, ano nangyari sa'yo? Ako naging concern Kasi hindi talaga, sabi niya, kung iinom kami lang, wag ka na. Hindi ka naman ganito Alam mo yon? Kahit na nandun din pa sa nakadiliman, identified nila kung ano ka, parang ayaw ka nilang isama. Pero sabi ko, hindi, inuman tayo dahil sama ng loob. And it goes on and on and on and on. Dumating pa sa isang punto na anniversary ng church namin, kinabukasan, Saturday, nag-inom kami, nagpakalawal-wal kami, at grabe, may hangover pa ako noon, mag-worship lead ako. Suot ko yung yung gitara. Magsitayo tayong lahat. Napakabuti ng Panginoon, di ba? Hallelujah! This is the day that the Lord, di ba? Lasing lang Kala nila, lasing ako sa banal na espiritu Hindi nila alam na lasing ako sa gin. Pero guess what? Hindi naman marami ininom ko. Onti lang. Pero dahil hindi ako sanay uminom, tabingi talaga ako. Sinubukan ko uminom ng Yossi. Alam mo, ang unang Yossi ko pa nun yung mahaba, Philips. Ano, Philips ba yun? Philip. Pag Philips pala, TV pala yun. Pag Philip, sigarilyo. So, hindi ko pwedeng i-Yossi yung TV. Philip lang, Philip. Maxi lang yung ganun. So, alam mo yung unang Yossi ko, dahil hindi naman ako talaga sanay, nalasing ako talaga. Umiiktad akong ganun. So, yung mga kaibigan ko, alam mo yun, dati mong liliwanagan, tapos ngayon, inaaya ko mapunta sa impyerno. Grabe, sobrang nakakahiya ako. Naranasan niyo yan? Dumating yung isang gabi, nasabi ko, Lord, alam ko namang masama yun Tama ba? Alam ko sa inyo, gumagawa din kayo ng mga ganyan-ganyan, pero alam mo na, hindi ito maganda, hindi ito maganda. Yung nga lang, wala kang magawa kasi punong-puno ang puso mo ng galit o ng whatever, ng frustration, disappointments, whatever,
At nagagawa mo yung mga bagay na yun. Are you here? So, dumating yung isang gabi na sabi ko, Lord, kung hindi mo ako babaguhin, patayin mo na lang ako. Ayoko na mabuhay dito sa mundo and I will keep on failing you. Just kill me now. Imagine mo nung gabing yun kapag English ako. Just kill me now. Tapos, sa ilalim ng punong mangga, sa ilalim ng bilog na buwan, walang dilaw na ilaw. Nag-iisa ako noon, kinakausap ko si Lord. Habang kinakausap ko si Lord, nagyuyosi pa ako noon. Lord, ayoko na. Gagawa ko ng kasalanan. Sisisi ako. Gagawa na naman ako. Pagod na ako, Lord. At habang nagkaganon ako, nagyuyosi. Circle. Alam mo yun? Ayoko na, Lord. Square. Iba-ibang image, iba-ibang korte na nagagawa ko. Star. Sabi ko, Lord, patayin mo na lang ako. Ayoko na. Alam mo, sabi ng Panginoon sa akin, ito yung nagpabago sa Panginoon sa akin. At kailangan mo itong marinig ngayong umaga. Sabi niya, makinig ka. Anak, ikaw lang naman ang lumalayo sa akin. Ako, kahit kailan, nandito lang ako sa tabi mo. Balik ka sa akin, babaguhin kita. Since then, tinapon ko yung sigarilyo. Tinapakan ko. Sigaw ako. Aray, ang init. Napasok ako. Hindi yun. Sabay, paglapag ko talaga, hanggulgul talaga ako, luhod ako, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking kamangmangan, sa aking kahibangan. Nagbabalik na ako, simula ngayon, baguhin niyo po ako. Since then, awa ng Diyos. Now, hindi po perfect ang aking walk, ha? Meron pa rin nadadapa, babangon. Gumagamit si Lord ng mga taong mang-i-encourage sa'yo. You know? Dati na-backslide na ako eh. Ayoko nang umattend sa mga churches dito sa Pilipinas. Sorry, hindi ako ganun kayaman para mag-abroad. Sa Manila. Ayoko nang umattend ng simbahan dito sa Manila. Kasi, ang dami ko rin na-experience na hurts. So nawala yung tiwala ko sa mga pastors, sa mga churches. That's my testimony. May plano ako, a-attend na lang ako from Manila to Pampanga kasi may kaibigan akong pastor doon. But here I am. Sabi ng kaibigan kong pastor, bro, hindi practical na pupunta ka dito. Fast forward ito ha. Ibang part na to, latter portion bago ako mapunta sa River of God para alam niyo yung story ba't ako napunta sa River of God. Baka isipin niyo, umusbong na lang ako dito sa stage. May kaibigan akong pastor, sabi niya, ipapakilala kita at aalalayan ka niya. Si Bishop Chito. Tinatawagan ako ni Bishop Chito. Hi, ang tawag dito. At mini-message muna pala ako, tinetext ako. I am Pastor Chito, ganyan. Willing akong gusto kitang ma-meet, makausap. Hindi ko sinasagot si Bishop. I think for 1 to 2 months, ayoko mag-entertain kasi ayoko dito sa Manila. May nakaka-relate ba? Huwag na kayong magsabi ng amen. And then pumayag na ako makipag-meet kay Bishop. Ang itsura ko noon, ang suot ko, hip-hop ako noon eh. Maluwag na pantalon, may chain. Sleeveless, damn. Mga cuts ng muscle ko, nandyan. Tapos yung buho ko, boom, nakatayo. Tapos may kulay dito, boom. Tapos nog-nog ako, boom. Imagine niyo yung itsura ko noon. Ang gwapo, di ba? Unang kita sa akin ni Bishop, kwentuhan kami. Tapos, in-encourage ako ni Bishop. Sabi ni Bishop, aalalayan kita. Aalagaan kita. I'm willing to help you. So, hanggang sige, nag-stay na ako dito. Tapos, sabi niya, next time, dalhin mo dito yung girlfriend mo. Ang maganda kong asawa na ngayon. My ex-girlfriend, si Grace. Asawa ko na ngayon. Pagkakita ni Bishop, tsaka ni Pastora Rachel kay Grace, ganun kami, di ba? Tangkad niya, ang ganda-ganda po niya pa. Tapos ganun yung itsura ko. Sabi ni Bishop sa akin, mangkukulam ka ba?
Kasi wala naman talaga magugustuhan sa akin sa itsura ko si Grace eh. Diba? Sadyang pogi lang kasi talaga ako eh. Wala talaga. And then simula nun, inalalayan na ako ni Bishop hanggang sa naging pastor na po si Pastor Rodel. And I want to give glory to God sa buhay ni Bishop tsaka ni Pastor Rachel. Now, I want to let you know, kami ni Bishop, hindi po perfect ang aming relationship. Marami din po kaming misunderstandings ni Bishop. May mga bagay na hindi ako maintindihan sa kanya, may mga bagay din siyang hindi maintindihan sa akin. But I remain in the church, in River of God, because I know God has a purpose for me. In River of God. Dito ako naliwanagan ulit at I want to be used by God para magliwanag sa kahit saan at kanino man. I want to thank the Lord for the life of our Bishop. Palakpakan natin ang Panginoon. Buti na lang, may mga taong ginagamit si Lord na para magliwanag sa iyo at maibalik ka. Kapatid ko, nandito ka at in-invite ka ng sino man, in-invite ka dito, mamaya yakapin mo yan, magpasalamat ka. Dahil simula sa araw na ito, mag-iiba na buhay mo dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. Amen ba? Grabe, no? 40 minutes, nasa intro pa lang ako. We are the light of the world, sabi ng binasa natin. Nanggagaling po ang liwanag kay Jesus because He is the light. John 8:12, let me go to the preaching. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Kaya kung wala ka pa sa Panginoon, kapatid, it's your time. Punta ka na kay Jesus para makatakas ka na sa kadiliman because ang sino man daw, ano sabi rito? Sumunod sa Panginoon ay hindi na muling lalakad sa kadiliman. At ikaw ngayon ay magkakaroon ng liwanag. At yung liwanag na yan, ang makikita ng sanlibutan ng mundo. At through you, makikita nila ang Panginoong Hesukristo na siyang liwanag ng buhay natin. Amen? That's your purpose. Hindi ka lang nandito para magtrabaho, kumain, mag-business, at kung ano-ano man na pang-personal na buhay. We were created firstly to worship God, but we were created to work in the kingdom of God as children of God. Amen? Na pagliwanagin natin ang liwanag ng Diyos sa buhay natin, makita nila. Ang testimony, yung kaibahan ng buhay natin noon hanggang ngayon, makita nila. Ganun yun. Doon lang tayo nagliliwanag. Nakita nila yung kakaiba, yung pagkakaiba. At kung ikaw ay hanggang ngayon nalilito sa direksyon ng buhay mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung yung purpose mo, sinubukan mo na lahat, maliban kay Kristo, well, this is your time. Subukan mo naman si Jesus lang. And tingnan mo kung paano baguhin ni Lord ang buhay mo. Yung hindi mo kayang iwasan, maiiwasan mo. Yung hindi mo kayang kumawala, kakawala ka dyan dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi kayang isuppress ng kadiliman ang liwanag. Hindi pwede. Kahit maliit na amount of light, patayin mo lahat ng ilaw, maliit na amount of light, makikita mo yun. Dahil ang liwanag ganun siya ka-powerful. Very obvious. Makikita mo yun. So kung may liwanag ka, kapatid, wherever you are, magliliwanag ka talaga. Makikita nila yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay mo. Jesus is the light. Hindi ka magiging liwanag kung wala si Jesus sa buhay mo. Gusto mo ba maging liwanag sa pamilya ninyo? Hanggang ngayon, mga kapatid, pinagpipray mo yung mga kamag-anak mo, yung pamilya mo. Alam mo kung ano na lang kulang? Testimony mo. Are you here? Kaya hindi sila makakilala dahil hindi sila nakikinig sa iyo eh. Nakikinig yan. Yun nga lang, hindi sila maniwala sa sinasabi mo. Are you here? May tinatawag po kasing testimony. Yun, di ba? Maririnig mo.
Naririnig nila yon, pero ang kulang na lang testimony, makita nila yung kakaiba sa iyo. Anong nagbago? So inaaya mo ko dyan, anong nagbago? Ano na nangyari? 10 years na, ay bakit ganyan ka pa rin? Are you here? Now, Pastor, hindi naman tayo perfect eh. Di ba patuloy pa tayong binabago? Oh yes, patuloy pa tayong binabago, pero naman 20 years na. Hindi ka pa rin nagbago. Imposible yun. Baka kasi kapatid, hindi mo talaga sinuko yung buhay mo kay Lord. Kasi kung totoong sinuko mo yung buhay mo kay Lord, pag sinabing pagsuko, suko nga eh, meron kang ilalapag, meron kang isosurrender, meron kang bibitawan. Ganun yun. At pag may binitawan ka, naku, may tatanggapin ka naman galing sa Panginoon. Doon ngayon nagkakaroon ng pagkakaiba. Kaya masasabi nila, ay, alam mo, medyo 1 month lang tayo nagkita, hindi nagkita. Ba't parang ibang-iba ka na ngayon? Hindi ka naman nag-BB cream, pero BB cream. Yung pang-Korean, yung ano. Pero parang ang glowing-glowing mo. At iba ka na ngayon manalita kasi na-encounter mo si God eh. Are you here? Talagang obvious merong makikita. Kaya kapatid, kapag nasa iyo ang liwanag, ikaw ay nagiging liwanag sa iba. Hindi mo kailangan pilitin yun. Makikita yun sa iyo. Now, paano ba yun, Pastor? Suko mo buhay mo kay Lord. Surrender mo lahat. Gawin mo siyang Lord. Di ba sa 1-to-1 natin, anong sabi sa 1-to-1? If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Gusto mo ba talagang mabago ng totoo yung buhay mo simula ulo hanggang talampakan? Lahat ng airs ng buhay natin? Isuko mo lahat, huwag ka magtira. Kaya nga pagka binabaptize po tayo, atin kayo ng River Weekend may baptism dun. Pag may baptism, nilulubog po lahat. Wala dun may natitirang, kunyan, yung puso mo, in love ka sa isang tao, tapos pinapasurrender nilo. Nung nilulubog ka, inangat mo yung dibdib mo. Ayaw mo ilubog. Kasi ayaw mo surrender yung puso mo eh. Lumalabang ka, exorcism lang yung datingan ko. Gets mo? Papalubog ka, lahat, buong buhay mo. Suko lahat, wala kayo titira. Yung sinasabi ni Lord na kasalanan, isusuko mo yun lahat. At pag sinabi na ko yung pinapagawa niya, susundin mo yun lahat. Kasi si Lord, pag may pinagawa, it's always for your good. For your good. Kahit na minsan masakit, Lord, ang hirap eh. Ang laki pa naman ng kita ko dito. Ano ba yan? Weteng. So, hello naman. It's obvious, man. Suko mo na yan. Hayaan mo si Lord. Lord, wala akong alam ibang gawin. Wala ba? Ay, naku. Isuko mo kay Lord. Kita mo yung yung ibibigay nila na opportunity sa'yo. Sobrang layo dyan sa hinahawakan mo, nakala mo. Amen ba? Sino dito kaya magpatotoo niyan? Hallelujah. Nung naging Christian ka, mas matindi pa yung binigay ni Lord. Hallelujah. Ganon yun eh. Hinahawakan mo yung boyfriend mo, kala mo siya yung sukdulan ng kagwapo-gwapong unbeliever naman. Kinukontra ka nga sa faith mo eh. Ayaw mo pang bitawan, Pastor, ang pugi. Ang pugi. Wala kasi akong makitang katulad niya eh. Ang pugi. Bitawan mo na. Are you here? Ang dami dito sa River of God, Naintindihan niyo ba? Ganito lang. Siyempre, pag nag-duel tayo dyan, ang dami-daming example, di ba? Pero kung ano yung pinabibitawan ng Panginoon, bitawan mo na. Pwede bang sabihin mo sa 3 katabi mo, bitawan na natin. Now, kung ano naman yung pinagagawa ni Lord, alam ko naririnig mo si Lord eh. Ang problema, ini-ignore mo eh. Tama. Paano ko masabing naririnig mo si Lord? Si Lord, unang-una, maririnig natin from the Word of God, from the Bible.
Pumunta ka preaching, yun ang sinasabi sa prayer meeting. Ano man ang mga ginagawa mo na hindi maganda, bitawan mo na. Punta ka ng life group, ganun na naman topic, bitawan mo na. Punta ka ng preaching ngayon dito ngayon, bitawan mo na. Alam mo, obvious na obvious, si Lord na talaga yan. Bitawan mo na. Kaya pag may binigay naman sa'yo si Lord na command or instruction, gawin mo na. Huwag mong i-delay. Gawin mo na. Kasi merong gustong patunayan ng Panginoon sa buhay mo. Pag nasubukan mo siya, mapapakanta ka. And I'm alive to tell the story. Di ba? How I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. Di ba? Ganun talaga eh. Tsaka magkukusa ka. Hindi ka na pwedeng, kailangan pilitin pa ng worship leader na, kumanta naman tayo. May mga kamay ba kayo? Pumalakpak naman kayo. Hindi na kailangan pilitin kasi magkukusa ka eh. Imagine mo, na-experience ko dati, praise song. Praise song, masayang kanta, masaya, umiiyak ako. Bakit? Kasi ramdam ko yung goodness ni Lord eh. Praise song, umiiyak. Subukan nyo na yan. Praise song, Grabe! Kasi kusa eh. Talaga kusa kang sisigaw. It makes me wanna shout. Diba? Hallelujah! Thank you, Jesus! Mapapaganon ka talaga. Hindi mapipigilan yan. Bakit? Kasi ramdam mo ang Panginoon eh. At makikita ng iba yung kakaiba sa'yo. Wow! Gusto ko maging ganito! Kaya naman, nandito rin sila kasi nakita yung buhay mo. Are you here? Psalms 119:105, sabi rito, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Hallelujah! Kaya kapatid, basahin mo ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, sapagkat yan ang magiging gabay mo kapag lumalakad ka. Wala kang ibang magiging guide, wala kang ibang magiging ilaw, kundi ang liwanag ng salita ng Diyos. Hindi ka maliligaw, hindi ka mangangapa sa dilim. Amen? Now, number 2, you become a light. Matthew 5:14-16. I will try to compress everything in 5 minutes. Matthew 5:14-16, yung binasa ko kaninang word. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand. And it gives light to everyone in the house. Naintindihan natin? In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tingnan mo, let your light shine to others and that they may see your good deeds. Kasi nga, magkakaroon na ng pagkakaiba. Meron ng iba ka ng ginagawa. Wow, dati nandito ka, puro kasamaan. Ngayon, wow, hallelujah ka na, praise the Lord. Naintindihan natin? At sila mismo maliliwanagan because of the light of Jesus. At ang sinong nag-glorify dito? Ang ating Ama. Amen? Ikaw ay naging liwanag. Ang iyong testimony, ang iyong buhay ay nagliliwanag. Kitang-kita yan sa buhay mo. Number 3, live in the light. Patuloy kang mamuhay sa liwanag. Ephesians 5:1-14. Imitate God, therefore, in everything you do. Sabi daw, in what? In everything you do. Because you are His dear children. Sabi mo sa katabi mo, we are God's children. Now, listen to this, God's children. Live a life filled with love. Following the example of Christ, He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Now, sabi rito, listen carefully. Let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Stop tayo muna doon. Hindi bagay sa anak ng Diyos ang nananatili sa sexual immorality, impurity. Amen? At sa greed. Are you here? Delikado po kapag nanatili tayo dyan. Sinasabi na po ng Biblia, instruction ng Biblia,
kung ano yung ikakapahamak natin at kung ano yung ikakabuti natin, nasa sayo decision. Saan ka ngayon pupunta? Ano ang gusto mong gawin? Paulit-ulit mo nang naririnig saan ka man. Hanggang nga sa signage ng taxi, nakikita mo ang word eh. Makinig ka na sa Panginoon. Next. Obscene stories, foolish talk, and coarse jokes, these are not for you. Huwag na kayo makipag-participate dito. Ito ayaw ko lang this is my conviction. When it comes to declaration, di ba sabi ng mundo yung mga chismosa, ang tawag natin sa kanila ay what? Marites. Think of it, yung katabi mo, pangalan niya Marites. Ano mafe-feel nila? Kaya ako, iniiba ko po. Ting makikita ko si Ate Marites sa loob, lagi ko sinasabihan, Ate Marites, ang Marites ay blessed. Iniiba ko na. Kasi, bakit? Maaring ano tayo, pero hindi natin alam, nagka-curse na pala tayo. Hello? Hello? Hindi po ako nagpapaka-KJ. It's just that my conviction. Bahala kayo kung gusto nyo ituloy. Pero ako ayoko na. Kasi I want to declare blessing to these people. Yung mga Karen, yung mga Karen, US, sa Amerika, Karen. Paano kung ate mo, Karen pangalan? Yung ano mo? Minarkahan mo eh. Alam mo kung sino yung ganon, yung nang mamarka? Alam mo sino yung ganon? Si Satan. The accuser of the brethren. Condemnation. Are you here? Sorry po, this is a mild rebuke, pero it's up to you guys. But this is my conviction. I don't want to do it. I don't want to participate sa world na nagiging katawa-tawa yung ikakabagsak ng isang tao. Ayoko po makibahagi. Now, mapunta tayo sa sexual immorality. There are so many people, marami na tayong mga ministers, marami tayong mga kasama dito sa River of God na dating bading, dating bakla, dating tomboy, na ang hirap-hirap kumawala dyan. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nakawala sila doon. At kaya nilang magpatotoo dito, hindi nila ikakahiya yun. Bakit? Dahil binago sila ng Panginoon. Kung ikaw ay nandyan din sa situation na yan, meron kang addiction, meron kang hindi matigil-tigil na nakasalanan, suko ka sa Panginoon. Dahil may katibayan tayo, ang daming kumanta kanina na ng I am alive to tell the story, how I've overcome. It's His goodness and mercy. Kayang-kaya ni Lord, lumapit ka lang. At isa ka na rin sa kakanta nun, balang araw. Paglapit mo dito ng mamaya din, pwede ka na magsabing, I'm alive! Gets mo? Kasi the moment na lumapit ka, nagsurrender ka buong puso sa Panginoon, yun na yung simula ng pagbabago ng buhay mo. Are you here? Now, lastly, give me 2 minutes, extra 2 minutes. And sabi rito, you can be sure that no immoral or impure or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God, for a greedy person is an idolater worshiping the things of this world. Now, sabi rito, don't be fooled by those who try to excuse these sins, for the anger of God will fall on all who disobey Him. Don't participate in the things these people do. For once you were, full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light, for this light within you produces only what is good and right and true. Hallelujah! Nakita nyo? At pag binasa natin, hindi naman natin makukover lahat in one preaching. Pag binasa natin yan ang Bible, makikita natin dun kung saan tayo gustong iiwas ng Panginoon kasi ikakapahamak mo. At makikita mo rin naman because the Bible is the manual of life and instruction para tayo mamuhay ng tama. Makikita mo rin naman dun kung ano yung tama mong gagawin para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, para talagang maipamuhay mo ang katuwiran o righteousness, ang kabanalan. Nasa Bible po lahat. Nasa salita ng Diyos. All we have to do is to read, meditate, and obey the Word. Then, you will become, matatransform ka. Now, let me read this. Number 4, continue to be a light.
Mamuhay ka sa pag-ibig at magpatuloy ka. Huwag kang susuko, huwag kang give up, patuloy kang mamuhay sa liwanag. Sulat nyo na lang sa inyo, hindi ko na babasahin, kulang tayo sa oras. Ephesians 5:15-20. Hindi, sige. Importante ito, kailangan kong basahin ito. So be careful how you live. Ito, don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, ito na, be filled with the Holy Spirit. Singing hymns, psalms, hymns, and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ayun o, ang layo. Galing sa naglalasing ka, naglawawal ka. Ngayon, iba ka na. Ang hilig mo na ay magpakalis sa banal na Espiritu. Ang hilig mo na mag-praise and worship. Kasi ito sabi ng Biblia Instead na magpakalasing ka, mag-worship ka kay Lord, ay magpakapuno ka sa banal na Espiritu, makakita nila talagang kapangyarihan ni Lord nag-work sa'yo. At pag ganun na nangyayari, talagang ay imposibleng hindi na makita ng mundo. Kaya do not copy of the behavior of this world. Romans 12:2. Sabi rito, do not copy the behavior and custom of this dark world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kapatid, sobrang lagpas na ako sa panahon. Sulat nyo na lang itong ang oras. Sulat nyo na lang ito. Romans 12:1. It's about offering your bodies as living sacrifice, holy and pleasing unto God. We need to offer our lives unto Him. Doon magsisimula kasi yung pagiging liwanag mo, pag tinanggap mo ang liwanag. Tayong lahat. May mga gusto pa sana akong sabihin. But because of lack of time, let me say this. Romans 10:9-10. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ba't ko kailangan sabihin to? Kasi meron dito na nandito sa atin, hindi mo pa tinatanggap si Jesus. Gusto mo magbago pero di mo magawa. Ang totoo kasi na kay Lord lang talaga ang awa. Pag kinonfess mo na si Jesus ay Lord, pinaniwalaan mo ng puso mo na siya ay nabuhay na muli, ikaw ay maliligtas. At simula ngayong umaga na ito, tatanggapin mo ang liwanag ng Diyos, ang kanyang banal na Espiritu, at simula ngayong araw na ito ay gagamitin kanyang liwanag sa iba. Sa mga Christians naman na nandito, na matagal ka ng Christian, pero sobrang struggling ka pa rin, suko tayo kay Lord. Magpabago tayo sa Panginoon. Kasi si Lord hindi naman umaalis sa iyo. Nandyan siya. Hinihintay ka lang niyang bumalik. Kung galing ka sa pagkaka-backslide, it's your time to go back to God. At naghihintay lang siya. Yayakapin ka niya at babaguhin ka niya. Yung lalim ng pagsuko mo, yun din yung lalim ng pagbabagong pwedeng magkaroon ka. Naintindihan natin? Yung lalim ng pagsuko mo, yun yung lalim ng pagbabagong pwedeng magkaroon ka. Na kung gusto mong mabago ng buong buo, di ibuo mo isuko sa Panginoon. Huwag ka na magtira. Now, the altar is open for people na gusto mong tanggapin si Lord, o gusto mong sumuko kay Lord, o gusto mong bumalik kay Lord. The altar is open. Come to God. Receive the light and be a light to this dark world. You unravel me with a melody. You surround me with a song. Come on, lapit po kayo. Of deliverance. Huwag ka na magpapigil, kapatid. Suko ka na kay Lord.
hinihintay ka ng Panginoon. Anak, sabi ni Lord, balik ka na sa akin. Anak, balik ka na sa akin. Namimiss na kita. Pinalaya na kita, anak. Huwag ka nang babalik sa kadaliman. Hindi ka para dyan. Para sa akin ka. I am a child of God. Ano ba ba siya? Meron pang nasa likod na naniniwala ko na kinakausap ka ni Lord. A step of faith. You have to make it. Kailangan mong gawin yan. Lakad ka, lapit ka sa harap. Suko ka kay Lord. Nakikita ni Lord yung puso. Lord, your love has called. tinatawag mo ko sa ministry pero patuloy kitang ini-ignore. But today, I want to surrender to you. I will commit my life to you in the ministry na tinatawag mo kung nasaan ako. Come. Pakinggan mo ang tawag sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. That's your true identity. I am a child of God. I'm no longer a slave to be. Declare it. Declare this song. I am a child of God. Arababasakalaya rabababaya. Thank you, Jesus. Suko mo lahat, buong buo sa Panginoon. Huwag kang magtitira. Huwag kang magtitira kahit ano. Huwag kang magtitira. Young people, suko mo lahat sa Panginoon. Suko mo lahat sa Panginoon. Grabe si Lord. Come to the Lord and surrender everything to Him. Receive the light. Tanggapin mo ang liwanag ng Panginoon. At magliwanag ka sa mundong ito. Magliwanag ka sa pamilya nyo. Magliwanag ka sa trabaho mo. Magliwanag ka sa school mo. Kayang-kaya ni Lord ang lahat. Kaya kanyang baguhin. Kaya kanyang palayain. Ideklara mo, I am a child of God. Yes, you are children of God. Hey! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Taas tayo ng kamay. Wherever you are right now, I want you to raise your hands up and we will pray. Panginoon, narito po kaming iyong mga anak. Kasama po ako, ang mga pastors, ang leaders of this church, members of River of God, our friends na na-invite namin dito. We all surrender unto you, God. Patuloy mo kaming pagliwanagin, O Diyos. Kung meron pa mga spots sa buhay namin na may madilim pa,
Lord, turuan mo kami ma-expose, malaman kung ano ito. At Lord, baguhin mo kami patuloy, Lord God, upang kami patuloy na maging kawangis mo, O Diyos. Nais namin na maging kawangis mo, Panginoon, magliwanag kami sa mundong ito. Maipahayag namin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig sa mundong itong punong-puno ng kadiliman. Ipadala mo kami, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa trabaho, sa school, wherever, O Lord God, upang kami maging liwanag sa kanila. Lord, baguhin mo kami. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon, at magpapaturo kami sa iyong salita, sa iyong banal na Espiritu. Have your way, O God. Salamat sa pag-ibig mo. We receive your love, we receive your joy, and we receive your mercy and your grace. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. And we will pray now for healing sa mga taong may karamdaman. Kung sino rito ang merong sakit, taas po ng kamay. Yung merong sakit, taas lang ng kamay wherever you are. Yung may sakit, taas ng kamay. Lapit na lang daw dito sa harapan. Yung may mga karamdaman, please come forward. Come forward. Yung mga may sakit, lapit po kayo dito sa harapan. Sige po. Yan. And our leaders and pastors will pray for you. May sakit kayo, lapit kayo sa harapan. May nararamdaman kayong pain sa katawan, lapit kayo sa harapan, and we will pray for you. At sa online po, kung sino ang may karamdaman sa mga nanonood ngayon, hawakan nyo po yung parte ng inyong katawan na merong karamdaman at ipagpipray po natin. At tanggapin ninyong kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Lord, in the name of Jesus, yung kapatid na nanonood ngayon online na may karamdaman, sinasawain namin sa pangalan ni Jesus. Ano mang karamdaman, maging cancer man ito, kinakancel namin, dinudurog namin, nilulusaw namin ang cancer na ito in the name of Jesus. Yung may sakit sa utak, in the name of Jesus, dumudugo ang utak, dinadalangin namin na mag-normalize ang utak sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, yung mga na delikadong mamatay, Lord, in the name of Jesus, we speak life to them, O Lord God. We speak healing by what you have done on the cross, by the power of the blood of Jesus, and by the power of your name. Thank you for the healing. Thank you for the victory, O Lord God, in the name of Jesus. Amen and amen. To God all the glory. God bless everybody.